Magandang araw! Kumusta ka? Alam kong hindi ka na makapaghintay na magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa nakaraan. Kaya tara na't pasukin ang mundo ng kasaysayan with Airy. Pamilyar ka ba sa Knights Templar? Sino at ano kaya sila? Noong muling nabawi ng mga Kristiyano ang Jerusalem sa pamamagitan ng isang krusada o ekspedisyon na ang layunin ay bawiin ng banal na lungsod mula sa mga Muslim, nagsimulang bumisita sa Holy Land mula sa Western Europe ang mga grupo ng mga taong naglalakbay sa mga banal na lugar para sa panrelihiyosong dahilan. Sila rin ay tinatawag na pilgrims. Ngunit ang ilan sa kanila ay napatay habang dumadaan sa mga teritoryong kontrolado ng mga Muslim. Noong bandang 1118, si Hugues de Payens na isang French knight ay nagtatag ng Knights Templar, kung saan ito ay kilala rin bilang Poor Fellow Soldiers of Christ and the Temple of Solomon, sa tulong ng 8 miyembro ng pamilya at mga kaibigan. Sa suporta ni Baldwin II na gobernador ng lungsod, itinayo nila ang kanilang headquarters na kilalang Temple Mount ng Jerusalem, kung saan nagmula ang kanilang iconic na pangalan sa kasalukuyan, at sila ay nanumpa na poprotektahan ang mga Kristiyanong manlalakbay doon. Sa una, kinondena ng ilang mga otoridad ng simbahan ang Knights Templar. Ngunit noong 1129, ang simbahang Katoliko at ang kilalang French abbot o pinuno ng kumbento na si Bernard of Clairvaux ay nagbigay ng pagtitipon ng kanilang opisyal na pag-endorso sa Knights Templar. Pinuri ni Bernard ang mga kabaitan ng Knights Templar at itinaguyod ang kanilang paglaki sa kanyang akdang In Praise of the New Knighthood. Ang Knights Templar ay binigyan ng mga espesyal na pribilehiyo ni Pope Innocent II sa isang official papal bull na inilambag noong 1139. Kasama nila ang mga Templar na pinahintulutan sa hindi pagbabayad ng buwis sa pagtatayo ng kanilang sariling mga oratoryo at napapay sa ilalim lamang sa otoridad ng Pope. Kahit na ang pangunahing tungkulin ng Knights Templar ay protektahan ng mga bisita mula sa pinsala, ang kanilang mga responsibilidad ay unti-unting lumalago. Sila ay naging walang takot, bihasang mandirigma na nagtatanggol sa mga kaharian ng Crusaders sa Holy Land ng Jerusalem. Ang grupo ay nakakuha ng reputasyon bilang mabangis na mga mandirigma sa panahon ng Crusades, na hindi aatras hanggang sa sila ay lubhang maubos at hinihikayat ng debosisyon sa relihiyon. Ang mga Templar ay nagtayo ng maraming mga kuta at nakabahagi sa mga pakikipaglaban sa mga Islamic troops, kung saan sila ay madalas na nanalo. Ang kanilang matapang na pamamaraan sa pakikipadigma ay nagsilbing modelo para sa mga susunod na utos ng militar. At noong late 12th century, muling nabawi ng Muslim troops ang Jerusalem. Ano kaya ang nangyari pagkatapos na mabawi muli ang Jerusalem ng mga Muslim? Atin itong alamin sa susunod na bahagi. A gentle reminder from Airy Perenus na hindi lamang oras ang ginintuan, kundi pati na rin ang kasaysayan na ating dapat alamin at alalahanin. We hope you enjoyed watching this video about what happened in our history. Don't forget to tune in for the next part and to our other videos. Kindly follow our club's social media accounts. See you again in our history with Airy.